Parang ngayon pa lang po ay mararamdaman natin na baka magkasubukan ang Senado at saka ang Korte Suprema. Ito po ay sa issue ng palapit ng impeachment trial ng Vice President at yung napaka-controversial na two-third vote. Hindi ho talaga basta-basta issue ito. Ito po ay isang matinding issue na magiging president na sa darating na mga araw sa ilalim ng 1987 Constitution. Kasi maliwanag po sa saligang batas na 24 ang senador. Ang two-third ng senador ay talagang 16. Ayan po, nasa batas yan. Two-third vote sa impeachment. Pero malaki na ho ang pagkakaiba ngayon. Kasi lumalabas po, 22 na lang ang senador ngayon na pwedeng pumasok araw-araw kung kailangan sa trial. Pwedeng sila rin 22 o mabawasan pa ang makapagde-decide sa actual trial at desisyon after trial. Kasi nga po si Jinggoy Estrada ay nakakulong, suspendido pang senador sa loob ng 90 days. Si Bato de la Rosa, hindi naman natin masasabing magpapakamatayan na para bumalik at bumoto. Kasi nagkantara pa na nga siya, doon pa lang sa Senate presidency ni Cayetano. Abay, pagka impeachment yan, baka hindi lang madapayan. Talagang baka mahuhulihan, baka hindi na makatakbo, huhulihin talaga yan. Kasi merong standing warrant of arrest galing sa ICC at wala namang nakuhang suporta sa Supreme Court. 951 ang score. Walang TRO o temporary restraining order. Ito pa yung isa kung bakit ko sinasabing baka magkasubukan ang korte at ang mga senador. Pag nanindigan ng mga senador judges na ang two-third ay kukunin sa kung ilan ang senador na present or nandudun sa oras ng pagdidesisyon after trial. Kasi ang trabaho ng senador, decide, trial and decide. Yung pagdi-decide, yun ang mahalaga. Kahit anong lakas ng ebidensya o hina ng ebidensya, yung pagdi-decide ng mga senador judge, yun ang pinaka-importante sa lahat. At pag nanindigan ng mga senador na kung ilan ang senador during decision day, dun kukunin ang two-third. Pagkatapos halimbawa, may nagpunta ng Korte Suprema, may nagpetisyon, kinuwestiyon ang legality ng desisyon. Tapos wag naman sana biglang sabihin ng Supreme Court, illegal yan. Ang tama ay 24 senador. Present o hindi, pero 24 senador ang pagkukunan. Naku, talagang crisis yan. Baka magkaroon ng constitutional crisis. Yan ay ating sapantahalang. Ang pinakamaganda siguro, kung merong maglalakas ng loob, na kung sino man, kahit naman kung sino entitled mag-petition before Supreme Court. Kasi ang Supreme Court ay yan ang korte ng sambayan ng Pilipino. Lahat ng Pilipino ay may karapatang humingi ng tulong, humingi ng clarification, mag-petition before Supreme Court. Kapag ka sa ligang batas ang pinag-uusapan, lalo tigit. Ayon. Ngayon, kung mayroong magpipetisyon, tapos habang ginagawa yung trial, makapag-decide na ang Supreme Court kung saan kukunin ang two-third vote, ay di wala nang crisis. Pero kung mauna yung pagdedesisyon ng mga senador judge sa kung ano ang interpretation nila kung saan kukunin ang two-third vote, tapos biglang mamaliin ang Supreme Court, nako, magulo yan. Magulo. Halimbawa lang ito. Nagdesisyon ang senador judge, yung two-third ay makuha nila sa present senador at masaan yung two-third magsasabing guilty si Sara, tanggal sa vice president, perpetual disqualification ng kaparusahan. O halimbawa, yun ang desisyon. Tapos biglang sasabihin ng Supreme Court, illegal yan, mali yan. Yun ang problema. Huwag naman sanang umabot tayo ron. Yun ang aking sinasabi, halimbawa lang lahat. Kaya kung meron nga lang magpipetisyon ngayon pa lang, baka pwede na humaliwanagan. Para yun yung magiging guide nating lahat.
Kasi kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ayun ay dapat sundin. At alam ko naman ang mga senador susunod sa Korte Suprema kung ano ang magiging desisyon. Lalo na kung bago dumating ang pag-desisyon. Kaya lang ho, pagka ho, tapos na yung desisyon, tapos babalik na ng Supreme Court, crisis yan. Siyempre, marinindigan ng mga senador judge. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, ito yung kalimutan. Ang Senator Judge ang may karapatang magdesisyon, hindi Korte Suprema. Kung guilty o not guilty. Ang Supreme Court magsasabi lang kung illegal o kung legal or unconstitutional. Pero ang merong exclusive na karapatan, kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment trial ay Senator Judge. Ayan o. O baka yung iba hindi nakakaintindi, baka sabihin niyo, Mike, mali yan. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa mga senador. Hindi po sa lahat ng bagay. May mga limitasyon ng kapangyarihan ng Supreme Court. Alam na mga Supreme Court yan. Mayroon ding limitasyon ng kapangyarihan ng mga senador. Ako naman bilang mamamahayag, political blogger, ipinapaliwanag ko sa inyo yung sa pantaha na pwedeng mangyari, ano ang pwedeng epekto. Kung hindi mangyari, ito yung epekto. Ipinapaliwanag lang natin. For your information. Kasi lagi pong for information at education ang ating mga topic. Sana ma-resolve yung two-third vote issue bago ang final decision ng Senator Judges para maiwasan ang away or constitutional crisis o posibleng kaguluhang epekto. Kasi alam nyo, nakakabahala pagka masyadong na-technical ang isyong ito. Alam naman natin, merong mga pabor na ma-impeach si Sara, merong ayaw na ma-impeach si Sara. Political na political ang dating. At ang mamamayan involved dyan, hindi pwedeng pagbawalan. So kailangan maiwasan yun. Yung security threat sa ating bansa, yung masamang epekto sa ekonomiya at seguridad, iwasan yan ng ating mga kinaukulan. Kaya sana, ngayon pa lang, parang na-clarify na magkaroon na ng clarification sa Supreme Court. Although ang Supreme Court madalas saka nagdidesisyon after ng mga nangyayari para malaman nila kung meron bang violation o wala sa saligang batas. Baka sabihin ng Supreme Court, kami magdidesisyon, wala pa namang ginagawa ang Senado. May karapatan ng Supreme Court na sabihin nyo. Kaya bang saka lang kayo mag-petition kung ano pagkatapos ng trial, pagkatapos ng desisyon. Para safe sila. Ganun po yun eh. So, anything can happen. Pero ipagdasal natin mga Pilipino, ito ho ay magkaroon ng closure ng kapayapaan, katahimikan, base sa umiiral ng mga batas at kapangyarihan. Maiwasan sana ang away ng judicial body at ng legislator. Mahalaga yun. Kasi pag nag-away ang kahit na sinong ahensya, mga institusyon ng gobyerno, ang nagsasuffer at laging apektado paulit-ulit, mamamayang Pilipino. Tayo yon. Please, like and share, subscribe and follow. Dahil ito po ay for information.